Isang umaga ng Disyembre, sa isang bapor na nagangalang Tabo, kakikitaan ang bapor ng iba't ibang uri ng tao. May mayayaman, mahihirap, kawani ng pamahalaan at iba pa. Ang bapor ay patungong Laguna mula Maynila. Ilan sa mga lula ng bapor ay ang mga praile, si Isagani, si Benzaib, si Doña Victorina, si Simon at si Basilio. Ay nako, bakit bang bagal-bagal ang bapor na to? Mabaho pa rin ang singaw ng makina mula sa baba. Ang magandang solusyon nito ay maghukay ng malalim na kanal mula sa bunganga maglalago sa Maynila. At ang lupang mahukay ay tatabon sa dating ilog. Hindi makapag-aksaya ng lupa, iikli pa ang biyahe at mawawala pa ang mga pating mababaw na siyang nakapagpipigil sa daloy ng tubig. Ngunit, walang sapat na pera at lakas sa mga gamit para sa kanyang gawain. Hindi problema ang gastos dahil patatrabahuin natin ang mga bilanggo at presidaryo. Ngunit, di pa rin yan sapat. Magiging sapat yan dahil patatrabahuin natin ng sapilitan at libre ang taong bayan. Hindi ako sumasang-ayon sa panukala mo, Simon. Tutulin ako. Maaari pagmulan yan ng pag-aalsa ng mga tao. Mas mainam pa siguro mag-alaga na lang ng itik ang mga bayan na sa baybayin ng ilog. Ang mga itik ay makakatulong sa paglalim ng ilog dahil kinukuha nila ang mga suso at kinakain. Pati na rin ang mga burak na nasa ilalim ng ilog ay kakainin pa nila. Don Custodio, binibigyan mo ba ako ng karapatang ilathala ang iyong mungkahe? Hindi yan maaari. Kung lahat ng tao sa tabi ng ilog ay mag-aalaga ng itik, dadami ang mga balot na pinagdidirihan ko. Saan lugar ba ng lawa na matay ang isang nagangalang Gibara? Doon, nangyari ang pagtugis kay Ibarra 13 taon na ang nakalipas. O Simon, bakit ka namumutla? Wala. Samantala, sa ilalim ng kubyerta ng bapor, makikita nag-uusap si Isagani, Basilio at Kapitan Basilio. Kamusta naman kaya ang balak ng mga kabataang magtayo ng kalimihan ng wikang Kastila? Palagay ko, Basilio, ay hindi yun may sasakatupanan sapagkat sa sanungan si Padre Sibayla. Ngunit tutulungan naman tayo ni Padre Ernest. Tutulungan niya tayong magpahinutunutan ng Kapitan General. Mabuti kung ganon. Kalahating Pilipino at kalahating Kastila ang magtuturo upang maging patas. Kinamakaraig gagawin ng klase. Sige, alas muna. Silvio, nasabi ko na nga pala sa akin may ang tungkol kay Paulita Ano naman ang sabi mo? na wala nang makakaintip pa kay Paulita sapagkat nasa kanya na ang lahat ng ilo maliban na lamang sa kanyang yahin si Doña Victorina. O Simon, kaibigan mo nga pala, Sagani. Kumusta ka? Sagani? Mabuti naman. Totoo ba hindi makapagbibili ng mga alak sa mga suking dahil sa kahirapan? Oo, totoo yan. Hindi naman siguro nila kailangan ng lahas. Mahirap ang inyong lalawigan sapagkat isang Indio ang nagpupura doon. Kaya nga pala, inaanyahan kayo mag-inuman tayo. Hindi na Simon, salamat. Kaya pala nasabi ni Padre Camora na matamlay ang mga Pilipino at kulang ng sigla dahil tubig lang ang kanilang ininom at hindi serbesa. Sabihin mo na rin kay Camora na ang tubig ay matabang at nainom, ngunit lumulunod sa alak at serbesa na kapag pinapainit ay nagiging singaw at kapag pinagagalit ay nagiging isang malawak na karagatan na minsan ay nagwawasak sa sangkatauhan at nagpapayanig sa mundo. Ngunit ako ay nangangamba na magtanong si Camora kung kailan magiging singaw ang tubig at tuluyang maging malawak na karagatan. Ito ay kapag siya pinainit ng apoy. Kapag ang mga mumunti at hiwa-hiwalay na ilog ay nagsabay na bumuhos ng apoy ng kasawian sa banging hinukay ng tao. Mahirap na yung mangyari. Sagani, pinagtawag ka ng mga main. Si Kabesang Tales ay anak ni Tandang Selo. Siya ay may anak na si Huli. Matanda na si Tandang Selo kaya ang anak niyang si Tales ang nag-aasikaso sa pagsasaka.
Nag-aani ng marami si Tales, ngunit napapansin din niyang tumataas ang kanyang buwis. Tales, ang lupang yung sinasaka ay aming sakop. Dapat mo na ipagpatigil ang iyong pagsasaka dahil hindi sa iyo ang lupain. Ano? Ano sabi nyo? Sa inyo ang lupang ito? Matagal na namin itong binubungkala. Minana ko pa nga ito sa ating mga ninuno, tapos ngayon sasabihin nyo sa inyo ito? Bakit? May pruweba ba kayo? Ha, katibayan ang gusto mo. Ito. Di maaari yan. Maaari mo lang ipagpatuloy ang iyong pagsasaka kung magbibigay ka ng 20 hanggang 30 pesos kada taon. O sige, sumasang-ayon ako sa inyong gusto. Habang dumadami ang aking ani, tumataas naman ang aking buwis. Pagpalagay mo na lang na natalo ka sa isang sugal o kaya nahulog ka sa isang dagat at kinain ng mga buhaya. Tales, ito ang bago mong buwis. Pinasa na naman nila. Pagpalagay mo na lang na lumaki ng mga buhaya. Siya nga pala, Talis. Ang plano mong pagpapaaralin si Huli sa Maynila, matutuloy ba? Amang, hindi na po yun matutuloy. Ang laki-laki na po ng buwis ng babayaran ko. Pati po yung mga taong nagsilikas na dito't namatay na, ay babayaran ko pa ang kanilang mga buwis. Ama! Umaabot na sa 200 ang buwis na babayaran ko. Hindi na ito maaari. Ano pong gagawin ko? Dapat ipaglaban ko ng aking karapatan, Ama. Sobra na itong ginagawa nila sa akin. Tales!